Mga kaibigan, isa pong magandang hapon sa inyong lahat. At sa ating mga kaibigan sa labas ng bansa, isa pong magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan ko. At sa oras pong ito ay narito naman po ang inyong Nanay Riley para basahan po kayo ng salita ng ating Panginoon. At kung may naririnig man po kayong mga ingay mga kaibigan, pagpasensyahan nyo na po ha, pero kailangan po nating ipaglaban ang salita ng Diyos kahit po nasa gitna po tayo ng maingay na kapaligiran. At salamat po sa gabay ng ating Diyos sa hapong ito dahil binigyan na naman po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na makapagbasa po ng kanyang salita dito po sa aklat ng Josue. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan, purihin ang ating Panginoon dahil siya po ang pinagmumula ng ating lakas. Siya po ang pinagmumula ng ating boses. Lahat po ng meron tayo ay siya po ang pinagmulan at tayo po'y patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At ngayong hapon nga po ay narito na po ang karugtong ng ating Bible reading pang day 67 na po ngayong araw. At pinupuri ko po ang Diyos sa kanyang kahabagan, kabutihan, kabaitan, higit sa lahat sa kanyang pag-ibig na dakila at sa pagkakataon na binibigay niya para po makapagbasa ng kanyang salita. Medyo malungkot po ang panahon mga kaibigan, nakikita niyo po yan, pero lagi pong good news pag tayo po ay nasa Panginoon. Ayan, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Josue chapter 3. Tumawid ng Jordan ang mga Israelita. Maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Nilisan nila ang Sitim patungong ilog Jordan at humimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Paghahanda sa pagtawid. Verse 2. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampamento ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga saserdoting Levita ang kaba ng tipan, sumunod na kayo. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan sapagkat hindi pa kayo napupunta rito kahit kailan. Ngunit huwag kayong pakalalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mahigit na kalahating kilometro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh, sapagkat bukas siya ay gagawa ng mga kababalaghan na inyong masasaksihan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga saserdoting Levita, buhati na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga tao, at gayon nga ang ginawa nila. Mga dagdag na tagubilin. Verse 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasa iyo tulad ng ginawa ko kay Moises. Sabihin mo sa mga saserdoting Levita na magdala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa ilog Jordan, ngunit hihinto pagtuntong ninyo ng tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halikayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating ninyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeyo, ang mga Heteyo, ang mga Hiviyo, ang mga Periseo, ang mga Gergesyo, ang mga Amoreyo at ang mga Hibusyo. Ang kaba ng tipan ni Yahweh ang Panginoon ng sangkalupaan ay maunang itatawid ng ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag ang mga saserdoting may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa dating lugar sa hulo. Ang pagtawid. Sa pangunguna ng mga saserdoting may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani.
Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoting may dala ng kaba ng tipan, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Sartan. Samantala, ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho, ang kanilang tinawiran na natili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoting may dala ng kaba ng tipan. Samantalang tumawid sa ibayo ang buong bayan, tuyo ang nilalakaran nila. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po natin ng kanyang salita. At dito po natin nalaman yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay ni Josue at sa buhay ng mga Israelita. Ano po, ang mga Israelita po ay handang kunin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ngunit hindi po sila makakapagpatuloy sa kanilang pagpunta doon kung wala pong instruction na tama ang Diyos kay Josue, at ito rin po ang kanyang ibinababa sa mga Israelita. Ano po, kaya yung leadership ni Josue ay parang si Moises din, na talagang gaya ni Moises, si Josue ay nakikinig din sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, at ito rin ay kanyang ibinababa sa mga Israelita para alam na ng Israelita o ng mga Israelita yung kanilang gagawin. Hindi na yung sasabihin pa ni Josue, ganito yung sinasabi ng Panginoon, sige, lakad mo na kayo. Tapos pagdating naman sa kabila, ganito yung sinasabi ng Panginoon, kundi doon pa lang bago po sila tumawid, ay pinaghanda na sila ng Panginoon. Alam na ng mga Levita, yung may dala ng kaba ng tipan, alam na nila kung anong kanilang gagawin, kung gaano kalayo ang agwat nila sa kampo ng mga Israelita o sa hukbo, at alam din nila kung saan sila titigil. Ano po, so bilang leader, ito si Josue ay isang magandang leader, kaya binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon na dakilain siya ng mga Israelita o ibigay sa kanya yung respeto bilang leader ng mga Israelita, dahil may ginawa ang Diyos. Gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay at himala sa mga oras na iyon, na ang tubig na naman doon sa Jordan ay natuyo habang nakatayo doon ang mga may hawak o may karga ng tipan. Ano po, sa buhay natin mga kaibigan, dapat po talagang unawain natin yung instruction ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang po si Moises, si Josue, si Isaac, si Abraham, si Jacob o ang mga Israelita na naging leader pa ng mga hukbo ng Israelita na pinangakuan ng Panginoon na makarating sa kanyang lupang ipinangako. Kahit man sa buhay natin ay nagbibigay din pa ang Panginoon ng instruction, at napakasimple lang po ng instruction ng Panginoon. Yung sumunod lang talaga tayo sa Kanya, sundin lang natin kung ano yung sinasabi niya, sumunod tayo, gawin natin ito ng may pagpapakumbaba sa Diyos, pagsunod na may pag-ibig sa Diyos, may banal na pagkatakot sa Diyos. Ano pa ba? Yung pagsunod na talagang andoon yung kumikilala ka sa Diyos, andoon yung pananalig mo sa Diyos, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo makitaan ng Diyos ng tamang pagsunod, talaga pong matatagalan po na tayo ay makatanggap ng himala ng Panginoon. Pero doon sa oras na kapag nagbasa tayo ng Biblia at may sinasabi ang Diyos na angkop sa ating kalagayan, angkop sa sitwasyon natin, ay tiyak po na nagmimensahe ang Diyos sa atin. So kung ano po yung mabasa nating mensahe, yun po ang panghawakan natin, gawin natin, paniwalaan natin, panindigan natin, tayuan natin, dahil ang Diyos po ang nagsasalita. At ang Diyos kapag nagsalita, wala pong kasinungalingan yan, walang alibay yan, walang kunyari yan, kundi yan ay totoo, dahil ang salita ng Diyos ay buhay. May kapangyarihan ng Diyos yan ang kanyang salita. Kaya mga kaibigan,
Sa panahon po natin, ito pong ating binabasa na buhay o karanasan ng mga Israelita ay tapos na doon sa panahon ni Josue. Tayo naman ngayon ay hindi pa natatapos, kundi tayo nagpapasalamat kasi nagpakilala ang Panginoon sa atin. Kung hindi po natin din nakilala ang Diyos at hindi rin tayo nakinig sa kanyang mga instruction, sa kanyang salita, malamang wala rin po tayong magandang sitwasyon ngayon. Malamang hindi tayo makakatawid sa lahat ng mga pagsubok ng buhay. Malamang hihinto na lang tayo kung saan na lang tayo napuruhan ng mga sitwasyon na mahirap, mabigat, Pero purihin si Yahweh, purihin ang ating Diyos, kaya po tayo nakakapagpatuloy kasi nakikita din ng Diyos na gusto rin nating magpatuloy. At kapag nakita ng Diyos ang ating puso na gusto nating magpatuloy sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos, siya rin po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya rin po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa upang makapagpatuloy sa sitwasyon na kahit mahirap, pero talagang magpapatuloy tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang leadership ni Josue napakaganda. At sa atin mang pong buhay, ang pinaka-leader talaga natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Kung medyo mahina man ang leadership ng ating mga ama ng tahanan o haligi na tinatawag ng tahanan, tayo po ay wag tayong tumingin sa kakayahan ng ating mga asawa, kundi yung kakayahan ng Diyos na pwedeng gawin sa ating mga asawa, sa ating mga buhay at sa ating mga anak, sa ating buong sambahayan. Dahil ang Diyos lang po talaga ang ating pag-asa at wala na pong iba pa, mga kaibigan. Kapag tayo umasa sa isang tao na sa tingin natin malakas, kaya niyang gumawa ng mga bagay na hindi natin kaya, mabuhay po yun. Dahil darating at darating ang oras na siya ay manghihina. Pero kung sa Panginoon po tayo umaasa, ito pong pananampalataya ni Josue, talagang tinanggap niya po itong hamon na ito bilang maging leader ng mga Israelita dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Alam niya na sasamahan sila ng Panginoon. At hindi po ito umasa sa kanyang kakayahan at sa kanyang mga kapwa Israelita, kahit may ito yung mga mandirigma, kundi sa Diyos pa rin po siya umaasa. So, ganoon din po tayo, mga kaibigan. Sa Diyos lang po tayo umasa. Kung ano po yung ating kalagayan ngayon, ibigay po natin sa Diyos at humingi po tayo sa Diyos ng solusyon, ng kalakasan, upang sa ganoon, magtagumpay din po tayo. Dahil itong mga Israelita na pinangakuan ng Diyos, yung mga nakarating sa lupang ipinangako ng Diyos ay talaga pong kakaiba po sila kasi ang gabay po ni Yahweh na sa kanila. Literal, kumbaga pag naririnig ni Josue yung boses ng Panginoon ay talagang yun ang kailangan gawin. Tayo naman, bagamat wala tayong naririnig na dumadagundong na boses ng Diyos, pero grabe po ang sinasabi ng Diyos dito naman sa Biblia, sa kanyang salita. Di po ba? Tayo po ay mapalad kasi ito po yung tipa na iniwan ng Diyos. Kompleto na from Old Testament to New Testament. Yun pong dala-dala nila na kabanang tipa na nandoon po sa loob yung salita ng Diyos. Kunti lang po yun. 10 Commandments lang po yun. Ito yung atin. Grabe, kompleto. Panahon ng may sakit. Panahon ng kalungkutan. Panahon ng kagulimihanan, kahirapan, panahon ng tagumpay, panahon ng kahinaan, hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoon, ay kumpleto po from Genesis to last Revelation o pahayag. Kaya mga kaibigan, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa sa ating pananampalataya sa Diyos. Kumbaga itudo na. Kung nakilala natin ang Panginoon, talagang tunay na tayo anak ng Diyos at patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Itudo na natin ang ating pagpupuri, pasasalamat. Itudo na natin ang pagbabahagi ng kaligtasan
sa pamamagitan ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Basta kung ano po yung gusto natin gawin para sa Panginoon, iluhod po natin sa Diyos ito at hilingin natin upang sa ganun yung gabay ng Diyos ang ating mararanasan. Hindi po yung sarili nating kaalaman, sarili nating kakayahan, sarili nating kaisipan, kundi ang Diyos po ang magdadala sa atin sa mga bagay na nais natin gawin para sa Kanya. Dahil lahat naman po talaga ng ginagawa natin na inaalay natin sa Diyos, hindi para sa ating sarili, hindi para sa ating mga leaders at church, hindi sa kung sino pa mga mayayaman na tao, kundi para po ito lahat sa Panginoon. Sabi ko nga po, wala tayong pwedeng ihandog sa Diyos, kundi yung ating papuri at pagsamba pa sa salamat. Dahil ang buhay natin ito ay sa Diyos. Ang lahat ng bagay na meron tayo ay sa Diyos. Ang mundong ito ay sa Diyos. Kahit man yung mga halaman ko ay sa Diyos yan lahat. Lahat ay sa Diyos. At wala po tayong pwedeng maibigay sa Kanya para po siya ay magalak. Kundi ang kailangan lang po natin ay handa tayo magpakumbaba, sumunod, tanggapin, gawin kung ano ang nais niyang ipagawa sa buhay natin. Ano po? Ang pagpupuri at pasasalamat, yan po ang gustong-gusto ng Panginoon. At ang pagpupuri at pasasalamat, siguro ito ginawa din ni na Josue. Hindi ko muna sasabihin sa inyo para mabasa po natin. Kumbaga sa mga hindi pa nakakapagbasa ng Biblia ay kumbaga surprise yan. At purihin po ang Panginoon sa oras na ito mga kaibigan. Dahil ito pong mga salita ng Diyos na ating binabasa ay nagdudulot din po sa atin ng kaalaman, karunungan at kalakasan. At nakikita din po natin dito ang kapangyarihan ng Panginoon na anytime ay pwede rin maranasan ng ating mga buhay. Ano po? Kaya mga kaibigan, salamat sa Panginoon sa oras na ito sa pagbasa po natin ng chapter 3 ng Josue. Nawa po ay meron po tayong natutunan dito. Hindi naman po pare-pareho yung ibinibigay ng Diyos sa atin na kapahayagan. Kanya-kanya po yan. Kaya sa bawat pagbabasa natin ng salita ng Diyos, ay hilingin po natin sa Panginoon yung kapahayagan na angkop sa ating mga buhay o kalagayan ng mga tao na dadalhan natin ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa Panginoon sa oras na ito dahil nabigyan niya po tayo ng pagkakataon na makapagbasa at sabi ko nga, himala na ng Diyos sa bawat umaga na tayo nagigising pa. Purihin ang Panginoon mga kaibigan ko at pagpasensyahan nyo na po kasi ito pong kulay ng cellphone ni Lolo Dodong, hindi po kasing kulay na masigla ng aking cellphone na totally damaged, talagang nasira na siya mga kaibigan. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit ganyan po itong cellphone ni Lolo Dodong ay nagagamit po natin sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Nagagamit ko po sa mga pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Kaya mga kaibigan, muli salamat po sa ating Diyos sa hapong ito at nakabasa tayo ng kanyang salita. Nawa ang bawat salita na ating nababasa ay makita ng Panginoon sa ating buhay. Ito po'y ating isinasapamuhay para po maging pagpapala din po sa iba ang ating buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen.